I will be watching your case. Sigurado ako, there will be cases filed against you before the IAS and before the regular courts. After 6 months, babalikan ko si San Pedro, babalikan ko si Region 4A, titingnan ko if you are dismissed from service. Kung hindi, hahanapin namin kayo sa regular courts na. Hindi po namin kayo gustong idikdik dito o ilubog dito. You just have to be honest. Kung kamali kayo, then we have to be reformed. Yun lamang po yun. Pero kung maninindigan kayo sa inyong kasinungalingan at hahayaan natin makulong ang mga taong walang pagkakasala, I'm telling you, hindi po namin kayo tatantanan. Congressman Gonzaga, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. I would like to simplify things. Nakita natin kanina yung paano hinuli si respondent Kilaw. And then, may testimonya, may salaysay si Kilaw, may salaysay din si police officers. I would like to ask questions on the arresting officers. Sino ba pwedeng magsagot sa inyo? Si Karandang, si Lorenzana, or sino yung pwedeng magboluntaryo ng sagot sa inyo? Sinong team leader? Karandang. Herelia po yung team leader. Nandun ka nung incident na yon on May 18. Ako po yung tumayong team leader po sa operation na yan, by bust operation. Sabi mo, by bust operation. Will you please give us definition in your own understanding? Anong naintindihan mo sa by bust operation? What is the standard operating procedure of conducting a by bust operation? Kailangan po dyan, sir, nabilhan yung suspect ng pusher buyer. Before sa bilihan, anong standard operating procedure ninyo? Didiretso lang ba kayo punta doon o kailangan nyo ng collaboration with the PDEA? Magko-coordinate po muna sa PDEA, sir. Okay. Kompleto kayo ng coordination with the PDEA? Yes, sir. Kompleto ka ng pangalan from the PDEA? Yes, sir. Okay. Tapos tayo dyan. Sabi mo, kompleto yan. Therefore, punta na tayo sa crime of incident. Nung doon kayo sa insidente, anong ginawa nyo doon? Pagdating po namin doon sa area po ng by bust, kasi isang team na po kami. Tapos nung malapit na po kami, nauna na po to sila patrolman Tamaray doon sa area. May contact ba kayo Kikilaw? Sa informante. May contact ka ba Kikilaw? Wala po. Sino informante mo? Hindi po sa akin ang informante po, kay patrolman Tamaray po. Kasi siya ang gumanap na pusher buyer po. Yun ang sinabi ninyo. You will always tell us na yung by bust legitimate yan. Pero tingnan nyo, yung the thing speaks for itself. Si CCTV. Tingnan nyo CCTV. Walang by bust. Nagsimula tayo 1:31 in the afternoon on May 18. Lumabas si Kilaw, sinundan ng pulis, punta ng isang makitid na daan, nawala sa CCTV dahil ay magbigay ng CCTV si 7-Eleven. Nung bumalik kayo sa makitig na daan, kasama nyo na si Kilaw, pinagitnaan na ng 2 pulis sa isang motorsiklo. Saan banda yung by bust dyan? Mr. Team Leader. Yung by bus po, doon sa Putol po, Quezon Street. Hindi po dyan yung pinapakita po nila na CCTV alleged na kami po. Hindi po dyan yung by bus na nangyari. Saan nga yung by bus nangyari? Sa Putol, Quezon Street, Barangay Cuyab. Doon sa may 7-Eleven? Hindi po. Hindi dyan. Mr. Tony Kilaw, saan niyang Putol na sinasabi niya? Your Honor, yun po ay sa boundary ng Cuyab at saka San Antonio. May yad lang po ako, Your Honor. Yun bang may 7-Eleven? Barangay San Antonio po. Yung bang may CCTV na yun nakuha? Yes, hindi namin nakuha, Your Honor. Kung may bibigay yun ng 7-Eleven? Malinaw natin po na makikita natin. Okay. Tingnan nyo. Thank you, Mr. Kilaw. Can I add? Sandali lang. Mr.
team leader, sinundan nyo si Kilaw, si Louie Kilaw from the establishment. Lumabas siya nagmotor. Is it not a buy bust or is it not a hot pursuit principle? Sige daw. Hindi ko po masasabi po, Your Hindi mo Honor, masasabi. Kasi sinundan nyo siya. Nung lumabas siya sa bahay o sa establishmento, nung napakita sa CCTV, 1 minute, 1 hour, 1 o'clock and 31 minutes in that May 11, sinundan nyo sila. Sinundan nyo siya. Ibig sabihin, walang buy bust based on the CCTV nakikita. Ngayon, pinapalabas nyo may buy bust. Alam mo, lalabas din ng katotohanan dyan. It is your argument, it is your stand, buy bust. Ang sabi naman nila, walang buy bust. Ngayon, nakikita natin sa CCTV walang buy bust. I will tell you, walang buy bust. Ngayon, tingnan natin. In kaso ni Kilaw, I am pretty sure madidismiss yan. Ngayon, balik tayo sa inyo. Ano ngayon yung posisyon nyo dyan kung kayo ang may kaso? 1. Grave misconduct, abuse of authority. Now, based sa inyong batas ng PNP, ito bang grave misconduct, pwede ba kayong ma-dismiss dyan o ma-discharge, Mr. Team Leader? Yes po. Ngayon, pupunta ako sa Regional Director ng anong region itong San Pedro lang? 4A. Sir Regional Director, pagkakaalam ko, you have authority and discretion. After due process, may discretion and authority to discharge and dismiss hearing police officers. Meron po. Meron. Anong tingin mo sa kanila? Nabigyan na ba sila ng day in court or in the IAS o wala pa? As of today, sir, as of today, kagaya ng sinabi ko, ngayon ko lang nalaman po. Ngayon lang lumabas tong issue sa akin, ngayon ko lang nalaman. Ngayon mo lang nalaman? Yes po. Na, I will give you the definition of what is buy bust. Yung buy bust, dalawang klase yan. Mr. Team Officer, makinig ka. Yes po. Dalawa lang yan. Alam mo ba hindi? Alam mo hindi. May narinig ka ba about buy bust? Wala pa. Kung ano ang definasyon ng Korte niyan, Korte Suprema. Hindi mo alam yan. Ang buy bust, pwede yan by way of entrapment or instigation. Instigation, sample niyan, inutusan nyo si Kilaw, Mr. Kilaw, may mark money, bili ka ng drug doon. Illegal drug. Pagbili ni Kilaw, doon sa nagbebenta ng droga, pag-report niya sa iyo, bibigyan niya yung drug paraphernalia or illegal drugs, huhulihin niyo si Kilaw. And that is instigation. Ibig sabihin, illegal yan. Si entrapment, pupunta ka doon kay PIDEA, kukuha ka ng information kay PIDEA, kukuha ka ng listahan. And then, hahanap ka ng confidential informant, sabihan mo, bibili tayo ng droga. Yun naman nang bebenta ng droga, walang alam na yung pusur buyer is a police officer. Walang alam yan. Kaya pupunta si police officer, pusur buyer, sa drogista, sa seller, bebenta siya, kuha siya ng pera, mark money, sisignal ka ngayon sa team mo, huhulihin na natin. That is the way of entrapment. Walang pwedeng buy bust outside dyan. Dalawa lang yan, illegal or legal. So kung dalawang klase sa buy bust, isa lang ang legitimate dyan, si entrapment. Wala nang ibang buy bust na maging legal, si entrapment lang. Ito sa inyo, hindi na nga buy bust, ayaw nyo pang aminin na hinahabol nyo siya. It is as if you are in hot pursuit situation. So saan ang panalo ninyo? What is happening to you now? Ngayon, pag may kaso kayo,
you will be discharged based on grave misconduct. Kami naman dito, lalo na ako, I will be watching your case. Sigurado ako, there will be cases filed against you before the IAS and before the regular courts. Hindi na ako sa regular courts, dito na lang ako sa IAS. After 6 months, babalikan ko si San Pedro, babalikan ko si Region 4A, titingnan ko if you are dismissed from service. Kung hindi, hahanapin namin kayo sa regular courts na. Alam mo, we are here not to persecute you. Wala naman kaming away sa inyo. We are here not to persecute nor to prosecute you. We are here in aid of legislation para mapaganda pa namin yung policy ninyo or standard operating procedure ninyo dahil alam namin dyan kayo nagkakamali. Oh. So, Mr. Okay, Congressman, RD. wrap up, please. RD Sir Garces, please give this committee reports on your specific actions against these, I should say, erring police officers. Yes, sir. Thank you. Okay, thank you so much. Before I recognize Congressman Yamsuan for the last na to talaga, at we will go to Pasig, thank you for that line of questioning. So we will be asking Congressman Raymond Yansuan from Bicol Saro Party List for your queries. Thank you very much, Mr. Chair. Kay Sergeant Tirilla, ikaw yung team leader, di ba? Yes po. Kailan ka naging police? Pardon? Kailan ka naging police? At 2010 po. Kailan ka huling nag-training ulit regarding sa police procedures? After nung naging police ka? Inaalala mo? Wala po. Mr. Chair, kaya ako tinanong yon kasi ganun lang kasimple yun di ba? Meron tayong budget sa Philippine National Police, 2.5 billion para sa police education program, na dapat nagkakaroon tayo ng retraining sa ating mga tauhan sa Philippine National Police. Kaya ako tinanong yung ganon kasi pansin nyo, 2010 siya huling naging police. 2010 siya naging police, tapos up to now, 2023, wala pa rin siyang retraining sa ating mga police procedure. Considering na 2.5 billion yung ating budget sa ating police education program, siguro bukas itatanong ko sa budget deliberations ng DILG, in which kasama naman doon ang Philippine National Police as its attached agency. Tatanungin natin, Mr. Chair, kasi laking bagay nun, di ba? Nakita natin kasi tama yung sinabi ni Congressman, di ba? Na yan ang laging problema ng police, yung procedure. Yung laging nagkakaroon ng misstep sa mga ginagawa nating operation. And I think it's high time for the Philippine National Police also is to look dun sa police education program nyo. Na dun sa regions, kailangan natin palakasin yung knowledge ng ating mga PNP personnel. Kailangan nating alalayan, wag natin silang alalayan pa nagkamali na. Alalayan pa lang natin sila, naturuan natin sila kung anong tamang police procedure para pag gumagawa sila ng mga bypass operation, walang kinabukasan ng sisira. Kasi hindi lang yung kinabukasan ng mga respondents ang nasisira, pati kayo din Bilang mga police personnel, bilang mga kasama natin sa gobyerno, pag kayo nagkamali, apektado pamilya nyo. Pag kayo na-dismiss sa service nyo dahil sa ginawa nyong pagkakamali, sino maapektuhan? Mga anak nyo, mga kamag-anak nyo, di ba? Dati, siga ka sa pamilya nyo, biglang ikaw na yung kinamumuhian. At ayaw nyo maramdaman yon, di ba? Sa bawat pangyayaring at pagkakamaling ginagawa nyo. Kaya I think, Mr. Chair, I just mentioned that because it's very important to really note that education is really a very essential tool in any operations, di ba? And I think yun lang yung gusto ko talaga i-manifest. Kaya ako tinanong talaga kasi it will be helpful for the next hearing also. Yeah, thank you so much, Congressman Brian Yamsuan. I will tell you a story briefly. Tapos na po tayo dahil sa San Pedro case. The very essence of the hearing that is being conducted by this committee is precisely to aid
members to legislate fruitful bills, no? And gusto namin paalam sa inyo that because of these hearings, meron kaming nakasuhan si Major Pursingula, no? If I'm right, siya po napatanggal natin sa serbisyo, and it was proven, no? And ngayon meron pa siyang kinakaharap na criminal case. Now, incidentally, meron din po tayong mga investigahan. And one of the investigation that we conducted, yung tungkol po doon sa case ng illegal possession of firearms as well, doon po naman sa Calamba City, CIDG. Pero sila po, umamin sila sa kanilang kasalanan. Inamin po nila sa akin. And that's the reason why we never pursue the criminal case. Administratively, hindi nila na-pursue. Because admittedly, nagkaroon sila ng pagkukulang sa kanilang POP operation. And that's what we're trying to imply in this committee. Hindi po perpekto yung ating organisasyon. Nagkakaroon po tayo ng mga pagkakamali. Nagkakaroon po tayo ng mga failure or gaps doon sa ating POP. Kung titingnan niyo yung inyong yung revise ninyong police operational procedure, 325 pages. Yung 325 pages na POP nyo, dapat nasa puso't nasa isipan. Pero paano nyo gagawin? Ang dami-daming pages nun. And precisely, palagay ko, I think, yung ating pong mga kapulisan, especially yung ating mga head of the different directorate, kailangan dito po tayo magsimula. Kung meron tayong 10 commandments na nasa puso at isipan ng bawat isa sa atin, nagkakaroon tayo ng deterrent na wag nating gawin yung kasalanan sa 10 utos ng ni Aba. Pero dito po, dapat ilagay sa isipan ng ating mga pulis yung pinakapuso ng inyong POP para mag-guide po tayo. Unfortunately, tingin ko, wala eh. Sa takbo ng ating usapan kanina, lumalabas sa talagang failure tayo doon sa POP na ilagay sa ating isipan at puso. But again, I would like to remind yung ating mga kapulisan, hindi po namin kayo gustong idikdik dito o ilubog dito. You just have to be honest. Kung nagkamali kayo, then we have to be reformed. Yun lamang po yun. Pero kung maninindigan kayo sa inyong kasinungalingan at hahayaan natin makulong ang mga taong walang pagkakasala, I'm telling you, hindi po namin kayo tatantanan.